Narito ang bersyon ng kuwento na inangkop sa setting ng Pilipinas habang pinananatili ang core ng orihinal na salaysay. Isang balita ang bumulabog sa buong mundo. Ang Pilipinas, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagtagumpay sa paglikha ng isang teknolohiyang pangarap na hindi nagawa ng Russia sa loob ng 120 taon. Sa anunsyo na ito, ang Boeing, ang higanting tagagawa ng eroplano, ay agarang itinigil ang pagbili ng Titan mula sa Russia. Maging ang isang nangungunang kumpanya ng bakal sa Pilipinas, matapos ang isang dekadang pananaliksik, ay sumuko at humingi ng tulong mula sa kaparehong teknolohiyang Filipino. Ang mga basurang metal na dating itinuturing na kalawangin ay ngayon ay nabuhay muli bilang puso ng mga jet fighter. Si Alexei Petrov, isang opisyal na naglingkod sa Ministry ng Industriya at Kalakalan ng Russia sa loob ng 33 taon, ay personal na nagtungo sa Pilipinas. Ang katotohanang nasaksihan niya doon ay lubusang nagpabago sa kanyang mga inaakala. Ang panahon ng pag-asa sa yaman ng kalikasan ay tahimik nang nagtatapos. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang buong saklaw ng kahanga-hangang kuwentong ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito. At sana ay suportahan ninyo ang himalang ito sa pamamagitan ng pagkomento ng Go Philippines. Naganap ito sa ikalimang palapag ng tanggapan ng Ministry ng Industriya at Kalakalan sa Moscow habang bumubuhos ang nyebe. Sa telebisyon, lumabas ang balita na nagpataw ng bagong parusa ang mga bansang kanluranin laban sa Russia. Mas mahigpit na paghihigpit sa pag-export ng Titan at kumpletong pagbabawal sa kalakalan ng mga materyales para sa aerospace. Ang boses ng babaeng news anchor ay nagmamadali. Ngunit inilapag ko lang ang aking tasa ng kape at mapanlibak na ngumisi. Naku, naman, kung gusto nilang magpatao ng parusa, gawin nila. Ako si Alexei Petrov at nagtrabaho ako sa Material Strategy Bureau ng Ministry ng Industriya at Kalakalan ng Russia sa loob ng 33 taon. Sa loob ng 28 taon doon, nakatuon ako sa isang larangan lamang, Titan. Mas alam ko, kaysa kanino man, na walang eroplano ang maaaring lumipad kung wala ang Titan ng Russia ayon sa mga tagagawa ng eroplano sa mundo. Upang mas maunawaan ninyo, ipapaliwanag ko ito gamit ang datos noon. Sa panahong iyon, 40% ng Titan na kailangan ng Boeing ng Amerika para sa paggawa ng eroplano ay galing sa Russia. Ang European Airbus ay mas mataas pa ang pagdepende na may kamangha-manghang 60% ng kanilang supply na hawak namin. Ang bahagi ng Russia sa pandaigdigang aerospace grade na Titan ay umabot sa kahanga-hangang 0.5%. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng 0.5%? Hindi lang ito, nangangahulugang hawak namin ang halos kalahati ng merkado. Ang tunay na kahulugan nito ay hindi kami mapapalitan ng lahat ng iba pang bansang gumagawa ng pinagsama-sama. Dahil ang aerospace grade na Titan ay hindi kayang gawin ng kahit sino. Si Sergey, ang aking junior na nanonood ng balita kasama ko noon, ay nagtanong ng may pag-aalala sa kanyang mukha. Director, hindi ordinaryo ang mga parusang ito. Mukhang seryoso talaga ang Amerika. Habang tinitingnan ko ang mga snowflakes sa labas ng bintana, kalmado akong sumagot. Sergey, ilang taon ka na sa industriyang ito? 7 taon na po, Director. 7 taon? Kung gayon, alam na alam mo, hindi ito ang unang pagkakataon, hindi ba? Bahagya akong tinapik ang mga dokumento sa aking mesa gamit ang aking daliri. Nakasulat doon ang lahat ng mga parusa na ipinataw ng mga bansang kanluranin sa Russia sa nakalipas na 20 taon at ang mga petsa kung kailan inalis ang mga parusa. Pareho lang ang proseso sa bawat pagkakataon. Sabi ko ng may panunuya. Sa simula, nagagalit sila tungkol sa mga parusa. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan, lihim silang magpapadala ng tao upang hilingin sa amin na magpatuloy sa pagbibigay ng supply. Bakit? Dahil hindi sila makakagawa ng eroplano kung wala kami. Tumango si Sergey, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit Director, sa pagkakataong ito, may kinalaman din ang issue na iyon at ang sitwasyon ay lubhang naiiba mula noon. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Ang lungsod ng Moscow ay unti-unting nababalutan ng puting nyebe. Hinawakan ko ang malamig na salamin at naramdaman ko ang lamig sa aking mga daliri. Sergey, alam mo ba kung bakit ako nagawa sa posisyong ito sa loob ng 33 taon? Bakit po? Dahil mas alam ko ang Titan
kaysa kanino man sa mundong ito. Ito ay isang issue na nasa ibang antas kumpara sa langis o natural gas. May langis sa Middle East at sa Amerika, at mayroon ding alternatibong enerhiya, ngunit ang aerospace grade na titan ay iba. Lumingon ako at diretsong tiningnan si Sergey. Ang teknolohiyang makakagawa nito, ang kagamitan para sa malawakang produksyon, at ang karanasan na naipon namin sa Russia sa loob ng 120 taon ng industrial na ambisyon, tatlong bagay na ito ay sabay-sabay na nasa Russia lamang sa buong mundo. Kaya huwag kang mag-alala. Sa loob ng 6 na buwan o maximum na 1 taon, tiyak na babalik sila. Sa sandaling iyon, ako ay punong-puno ng kumpiyansa. O sa halip, higit pa sa kumpiyansa, para akong nagpapahayag ng isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Ngunit pagkalipas ng labantalan na buwan, nang naaalala ko ang aking sarili sa araw na iyon, kinilabutan ako hanggang sa kaibuturan ng aking buto. Hindi bumalik ang Boeing, gayon din ang Airbus. Nang sa wakas ay nalaman ko ang katotohanan, sa kauna-unahang pagkakataon sa aking 33 taong karera, hindi mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Ngayon, ikukwento ko ang kwento kung paano ang isang bansa na walang kahit isang butil ng titanium ore ay nakatupad ng isang teknolohiya na idineklara ng Russia na imposible sa loob ng 120 taon na lumikha ng malaking kaguluhan sa mundo. Nagsimula ang aking koneksyon sa Titan noong ako ay nasa universidad. Nang pumasok ako sa Department of Metallurgy sa Moscow State University, ang aking mentor at gabay sa buhay, si Professor Ilya Kuznetsov, ay nagsabi sa aming unang klase, "Mga kabataan, alam niyo ba kung ano ang titan? Hindi iyon metal. Iyon ang dugo ng Russia. Hindi ito isang pagmamalabis." Sa pamamagitan ng aking 33 taong karanasan, ipapaliwanag ko kung bakit napaka-espesyal ng Titan. Ang titan ay ang ikasiyam na pinakamaraming elemento sa crust ng lupa at literal na makikita sa ilalim ng ating mga paa. Ngunit ang presyo nito ay higit sa 8 beses kaysa sa stainless steel. Kung marami ang reserba, bakit napakamahal nito? Ang dahilan ay nasa mga katangian nito na parang sa Diyos. Mas magaan ito ng 43% kaysa bakal, ngunit kasing lakas o mas malakas pa sa bakal. Ang kakayahan nitong labanan ang korosyon ay doble kaysa sa aluminyo. Kaya nitong tiisin ang matinding init na 1600 graus na inilalabas ng makina ng isang fighter jet. Sa madaling salita, ito ay isang super metal na magaan, malakas, at nakakayanan ang matinding init. Kaya ang mga kritikal na bahagi ng fighter jets, spacecraft, rockets, at commercial aircraft ay dapat na gumamit ng Titan. Hindi ito pagpipilian, kundi isang pangangailangan. Ngunit, ang super taong ito ay may isang nakamamatay na kahinaan. Ito ay lubhang mahirap hawakan. Kapag sinubukan mong tunawin at iproseso ito, halos parang baliw itong sumisipsip ng oxygen sa paligid. Ano ang mangyayari sa Titan na sumipsip ng oxygen? Hindi na ito metal, kundi nagiging marupok na parang salamin, at sa isang maliit na hampas, ito ay magkakahiwa-hiwalay. Isipin na lamang na, ang bahagi ng makina ng isang fighter jet na lumilipad sa bilis ng tunog ay mababasag na parang salamin. Ito ay direktang nagbabanta sa buhay ng piloto. Kaya, ang pagproseso ng Titan ay mas mahirap kaysa sa paggawa ng semiconductor. Ito ay dapat na gawin sa isang ganap na saradong vacuum environment. Ito ang dahilan kung bakit higit sa 80% ng gastos ng Titan ay hindi material na gastos, kundi gastos sa pagproseso. Ngunit hindi nagtatapos dito ang tunay na trahedya. Halimbawa, upang gumawa ng isang bahagi ng fighter jet, simulan mo ang pagproseso ng isang 100 kg na ingot ng Titan. Ang huling bigat ng natapos na bahagi ay maaaring 15 kg lamang. Ang natitirang 85 kg ay nagiging mga shavings na nakakalat sa sahig o sa madaling salita, basurang bakal. Ang 85 kg na ito ng basurang bakal ay dating napakamahal na Titan. Ngunit sa sandaling ito ay tinapyas. Dahil sa matinding init na nalikha ng friction, ito ay nakapag-ugnay na sa oxygen sa hangin at nahawahan. Maaari ba nating tunawin muli ang mahal na basurang ito at gamitin ito upang gumawa ng mga bahagi ng eroplano? Hindi posible, dahil ang Titan na kontaminado ng oxygen ay mababasag na parang salamin. Sa huli, ang mahalagang metal na ito ay ibinebenta bilang basurang bakal at ginagamit lamang bilang additive sa mga steel mill na ang halaga nito ay mas mababa pa sa ika-10 ng orihinal na presyo.
Ito ang estrukturang pag-aaksaya na kinaharap ng pandaigdigang industriya ng aerospace sa loob ng ilang dekada. Ang Amerika, Europa, Japan. Alam ng lahat ng bansa ang problemang ito, ngunit wala silang kakayahang lutasin ito. Kaya, wala silang magawa, kundi patuloy na bumili ng bagong titan ingot, at 45% ng bagong ingot na iyon ay galing sa Russia. Ako ang taong namamahala at nagpapanatili ng sistemang ito sa loob ng 33 taon. Naaalala ko pa ng malinaw, nang maging Deputy Director ako, ang Vice President ng Materials Procurement ng Boeing ay lumipad hanggang Moscow para lang makipagkita sa akin. Hindi ko sasabihin ang kanyang pangalan. Siya, isang executive ng pinakamalaking tagagawa ng eroplano sa mundo, ay umupo sa aking opisina at sinabi ng may mababang paggalang, Deputy Director Petrov, kung magagarantiyahan ninyo ang supply para sa susunod na 5 taon, maaari naming muling pag-usapan ang mga tuntunin sa presyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagmamalaki na parang kumukulo ang aking dugo. Isa sa pinakamahalagang kumpanya ng Estados Unidos ang humihingi ng garantiya ng supply sa akin, isang opisyal ng Russia. Kalmado akong sumagot. Pag-uusapan ang mga tuntunin sa presyo? Hindi. Kung tatanggapin ninyo ang aming mga tuntunin, bibigyan namin kayo ng supply. Wala siyang nagawa kundi tumango. Pareho rin ang Airbus. Ang pinakamalaking tagagawa ng eroplano sa Europa ay nagpapadala ng tao sa Moscow bawat taon. Ginagawa ang lahat upang masiguro ang supply ng titan. Ang Lufthansa ng Alemanya, Air France, British Airways, ang mga higanteng airline na ito ay nakakalipad sa asul na kalangitan dahil sa titan ng Russia. At ang lahat ng ito ay nagmula sa panahon ng Unyong Sobyet. Madalas ikuwento ng aking mentor, si Professor Kuznetsov, ang kaluwalhatian ng Unyong Sobyet noong Cold War. Kami ang unang bansa sa mundo na binalutan ang buong submarino ng titan, ang Alpha-class nuclear submarine. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng mga Amerikano noon? Sinabi nilang imposible. Ngunit nagawa namin. Totoo ito. Ang Alpha-class submarine ang ipinagmamalaki ng Soviet Navy noong Cold War. Ito ang kauna-unahang submarino sa kasaysayan ng sangkatauhan na may buong katawan na gawa sa Titan na ikinagulat ng US Navy. Pinatunayan ito kung gaano kahusay ang Soviet sa paghawak ng Titan. Gayunpaman, may isang malaking problema na hindi nalutas maging ng mga henyong siyentipiko ng Soviet. Ang problema sa pagre-recycle ng basurang bakal na titan. Ito ang teknolohiya ng pagbibigay ng bagong buhay sa 85% ng titan na itinatapon. Ito mismo ang teknolohiya na sinubukan ni Professor Kuznetsov noong kanyang kabataan at sa huli ay nabigo. Ginamit noon ng propesor ang teknolohiya ng hydrogen plasma. Ito ay isang paraan ng pagpapahangin ng sobrang init na gas na katumbas ng kondisyon ng ibabaw ng araw sa basurang bakal na titan. Sa teorya, perpekto ito. Gagamit ng hydrogen upang hilahin ang oxygen na nakakabit sa titan at itataboy ito sa anyo ng singaw ng tubig. Ngunit magkaiba ang laboratorio at ang teorya. Ang oxygen ay natanggal, ngunit ang hydrogen ay pumasok sa lugar nito. Ang hydrogen na pumasok sa loob ng istruktura ng metal ng titan ay lumilikha ng maliliit na lamat. Ito ay tinatawag na hydrogen embrittlement. Ito ay parang pinalayas mo ang isang lobo, ngunit pinalitan mo ng isang mabangis na tigre. Patuloy na nagtrabaho ang propesor sa loob ng ilang taon. Sinubukan niya ang lahat ng posibleng kombinasyon, tulad ng pag-aayos ng temperatura ng plasma at pagpapalit ng dami ng hydrogen injection sa antas ng nanosecond. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Kung tatanggalin ang oxygen, mananatili ang hydrogen. Kung babawasan ang hydrogen, hindi matatanggal ang oxygen. Sa huli, opisyal na idineklara ng propesor. Imposible ang teknolohiyang ito sa loob ng balangkas ng umiiral na pisika. Ang konklusyong ito ay nailathala sa opisyal na ulat ng Soviet Academy of Sciences at mula noon, walang sino man sa Russia ang nangahas na galawin ang pananaliksik na ito. Sinubukan din ng Amerika, ngunit sumuko, gayon din ang Japan. Kaya, ang teknolohiya ng pagre-recycle ng basurang titan ay naging isang problema na tinatakan ng modernong agham. Mahigit 30 taon ko itong pinaniwalaan bilang katotohanan. Hindi mare-recycle ang basurang bakal at ang bagong ingot lamang ang tanging solusyon at halos kalahati ng bagong ingot na iyon ay galing sa Russia. Ito ang kaayusan ng mundo.
At ito ang pundasyon ng hegemony na pinrotektahan ko. Sa totoo lang, hindi ko pa nga napapansin ang Pilipinas bilang isang bansa. Isa lamang ito sa maraming kliyente na bumibili ng tapos na produkto mula sa Russia hanggang sa dumating ang araw na iyon. Ika, 20 na buwan mula nang magsimula ang mga parusa, ang sitwasyon ay naging lubhang kakaiba. Idineklara kong babalik sila sa loob ng 6 na buwan sa pinakamahaba, ngunit walang balita mula sa Boeing, gayon din ang Airbus. Sa simula, inakala kong nagmamayabang lang sila. May pressure mula sa publiko laban sa mga parusa, kaya kailangan nila ng oras at nagpapanggap silang hindi kami kailangan, ngunit siguro ay nag-aalala sila sa likod. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang palatandaan. May mga ulat na dumarating na patuloy na dumarami ang inventaryo sa aming pangunahing kumpanya, ang VSMPO Avisma. Ang aerospace grade na Titan ingot na dati ay ipinapadala kaagad pagkatapos gawin ay ngayon ay nakahanay sa mga bodega. Agad kong tinawagan ang pinuno ng VSMPO. Markov, may informal bang pakikipag-ugnayan mula sa Boeing? Wala, Director. Walang anumang kilos. Ang Airbus? Pareho lang. Walang contact mula noong nakaraang tag-init. Nang ibaba ko ang telepono, basa na ng pawis ang aking mga palad. Ito ay isang hindi pa nararanasang pakiramdam. Isang matinding pagkabalisa na hindi ko pa naranasan kahit minsan sa aking 23 taong karera ang parang isang hindi nakikitang kamay na kumapit sa aking puso. Ngunit pinilit kong sugpuin ang pagkabalisa na iyon. Dahil sa lohika, imposible ito. Paano sila gagawa ng eroplano kung wala ang Titan ng Russia? Wala silang kapalit. Saan sila kukuha ng napakaraming dami? Gaano man ako mag-isip, hindi ko mahanap ang sagot. Isang araw, sumugod si Sergey sa aking opisina na may labis na pagkabalisa sa kanyang mukha. Mayroon siyang tablet PC at may dokumento na nakikita sa screen. Director, tingnan niyo ito. Ano ito? Isang papel na inilathala sa International Journal of Metallurgy. Inilabas ito 3 buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon ko lang natuklasan. Nang kunin ko ang tablet, PC, nakita ko ang pamagat na nakasulat sa Ingles. Recycling process of aerospace-grade titanium scrap using hydrogen plasma refining and vacuum dehydrogenation. Napakunot ang noo ko nang basahin ko ang pamagat. Plasma refining ng titanium scrap? Hindi ba't iyan ay isang teknolohiya na napatunayan ng nabigo? Ganoon din po ang naisip ko sa simula, Director. Ngunit tingnan nyo ang data ng eksperimento. Nag-swipe si Sergey sa screen at lumabas ang mga chart at data. Sinimulan kong suriin ang bawat numero. Pre-treatment oxygen concentration, 1,800 ppm. Karaniwan ito. Ang scrap sa antas na ito ay hindi maaaring gamitin sa makina ng eroplano. Ngunit nang makita ko ang post-treatment oxygen concentration, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Mas mababa sa 400 ppm. Hinatak ko papalapit ang tablet PC sa aking mukha at paulit-ulit na sinuri ang numerong iyon. Mas mababa sa 400 ppm. 3 beses ko itong binasa, ngunit malinaw itong nakasulat sa itim na letra sa puting background. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. 400 ppm. Nangangahulugan ito na ito ay highest grade na Titan na maaaring gamitin kaagad sa paggawa ng makina ng eroplano. Ang basurang bakal ay naging premium na produkto? Paano ito naging posible? Sergey, saan galing ang papel na ito? Pilipinas. Isang lugar na tinatawag na Pambansang Instituto ng Agham Pangmateryales sa Tagaytay, Batangas. Pilipinas? Inilapag ko ang tablet PC sa mesa at nawalan ng salita sandali. Maraming ideya ang nagsalpukan sa aking isip. Pilipinas? Isang bansa na walang kahit isang butil ng titanium ore? Na nagawa ang isang problema na hindi nalutas ng aking mentor, si Professor Kuznetsov, na nagbigay ng kanyang buhay at opisyal na idineklara ng Soviet Academy of Sciences na imposible. Ito ay tiyak na pandaraya o panloloko. Ang mga salitang iyon ay kusang lumabas sa aking bibig. Kailangan kong isipin iyon dahil kapag ang isang katotohanan na pinaniwalaan mo sa loob ng mahigit 30 taon ay bumagsak sa harap ng iyong mga mata, walang sino man ang madaling makakatanggap nito. Sergey, suriin mo ang papel na ito. Paano ito isinagawa? Mai-reproduce ba ang data ng eksperimento? At anong uri ng institusyon ang institute na ito? Imbestigahan mo ng lubusan.
Tumango si Sergey at umalis. Sumandal ako sa upuan at tumingala sa kisame. Hindi pa kailanman naging napakaliwanag ang ilaw sa opisina. Ang pagkabalisa na naramdaman ko kanina ay muling umakyat mula sa kaibuturan ng aking puso at sa pagkakataong ito, hindi ko na ito mapigilan. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Sergey na may ulat ng investigasyon. Direktor, kinumpirma ko na ang lahat. Pandaraya, hindi ba? Ganoon, hindi ba? Halos nagmamakaawa akong nagtanong, gaano ko kagusto na ito ay pandaraya? Ngunit ang mukha ni Sergey ay lubhang seryoso. Ang papel ay totoo. Nakapasa ito sa internasyonal na peer review at ang data ng eksperimento ay na-validate na rin ng isang third-party na institusyon. Ang Pambansang Instituto ng Agham Pangmateryales ng Pilipinas ay isang state-level na institusyon ng pananaliksik sa ilalim ng gobyerno ng Pilipinas at kabilang ito sa top 5 sa Asia sa larangan ng metal na materyales. Natuyo ang aking bibig. At may isa pa, sabihin mo, ang teknolohiyang ito ay nailipat na sa isang malaking kumpanya ng aerospace. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng higit sa 1,200 aircraft engine bawat taon. Ayon sa impormasyon, kasalukuyan itong nasa yugto ng paghahanda para sa mass production. Sa sandaling iyon, parang nagyelo ang hangin sa opisina. Ipinatong ko ang aking 2 kamay sa mesa, ngunit bahagyang nanginginig ang aking mga daliri, paghahanda para sa mass production. Ang 4 na salitang ito ay nangangahulugang hindi na ito isang kahanga-hangang resulta ng laboratorio. Plano nilang gawing produkto ito sa linya ng produksyon ng pabrika. Kung totoo ang papel at posible ang mass production, ang pinakamalakas na sandata ng Titan ng Russia, ang imposibilidad ng pagpapalit, ay tuluyang guguho. Sergey, ano ang sinasabi ng papel na pangunahing proseso ng teknolohiyang ito? Tinatawag nila itong two-stage hybrid process. Sa unang yugto, inaalis nila ang oxygen gamit ang hydrogen plasma at sa ikalawang yugto, agad silang lumilipat sa vacuum state upang sa pilitang alisin ang natitirang hydrogen. Ang ikalawang yugto ng vacuum, dehydrogenation. Sa sandaling iyon, ang mukha ng aking mentor, si Professor Kuznetsov, ay lumitaw sa aking isip. Ang kanyang hitsura na may pilak na buhok, bumubuntong hininga habang nasa laboratorio. Kung tatanggalin ang oxygen, papasok ang hydrogen. Kung babawasan ang hydrogen, hindi matatanggal ang oxygen. Ang vicious cycle na sa huli ay nagpabagsak sa propesor. Ang hindi nalutas ng propesor ay ang mismong ikalawang yugto na ito. Ang teknolohiya ng pagkontrol sa sandaling iyon, ang paghila ng hydrogen agad pagkatapos tanggalin ang oxygen bago pa man sakupin ng hydrogen atoms ang puwang na iyon. Nagawa ito ng Pilipinas. Sergey, isa pang bagay ang kumpirmahin mo. Ano po iyon? Ano ang kaugnayan ng 10 na buwan na pananahimik ng Boeing sa teknolohiyang ito ng Pilipinas? Bahagyang nag-alinlangan si Sergey bago sumagot. Agad ko pong iimbestigahan. Ngunit Director, kung totoo ngang may kaugnayan, alam ko, huwag ka nang magsalita pa. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Tumigil na ang pag-ulan ng nyebe. Ang mga lansangan ng Moscow ay kumikinang sa sinag ng puting nyebe. Ngunit hindi ko nakita ang magandang tanawin na iyon. Naalala ko ang aking sarili na nakatayo sa mismong lugar na ito. Na mapatalam na buwan na ang nakalipas, buong kumpiyansa na idineklara na babalik sila sa loob ng 6 na buwan. Ang kumpiyansa noon ay naging isang malamig na pangingilabot sa aking gulugod sa mismong sandaling ito. Ayaw ko pa ring maniwala ng lubusan. Hindi maaring magbago ang mundo sa isang papel lamang. Iba ang laboratorio sa pabrika. Maaring malayo ang agwat sa pagitan ng mga numero sa papel at ng tunay na produkto. Ngunit may isang bagay na sigurado. May isang bagay na nagsimulang gumalaw sa kaibuturan ng aking puso. Ang ganap na pangingibabaw ng Titan ng Russia na pinrotektahan ko sa loob ng 33 taon ay nagsimulang magkaroon ng lamat dahil sa isang papel na galing sa isang bansa na hindi ko man lang kailanman binigyan ng pansin. At ang lamat na ito ay simula pa lamang kumpara sa lahat ng mangyayari. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isip ang numerong 400 ppm. Tinanong ako ng aking asawa ng kung ano, ngunit wala akong lakas na sumagot. 2:00 ng madaling araw. Sa wakas ay bumangon ako at nagtungo sa aking silid-aklatan. Sa isang sulok ng silid-aklatan, may isang lumang karton na may alikabok. Nais kong itapon ito sa bawat paglipat, ngunit sa huli ay pinanatili ko ito. Ito ang research notebook ng aking mentor,
si Professor Kuznetsov, na ipinagkatiwala sa akin bago siya pumanaw. Nang buksan ko ang kahon, lumitaw ang isang dilaw na notebook. Ang logo ng Research Institute malapit sa Baikonur sa panahon ng Soviet ay nakalimbag sa takip. Lumipas ang 30 taon, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay ng propesor. Binuklat ko ang unang pahina. Experimental objective. Using hydrogen plasma, remove oxygen from titanium scrap and restore aerospace-grade purity. Ang sulat ng propesor ay mukhang masigla at malakas, na puno ng pag-asa. Nang binuklat ko ang susunod na pahina, lumitaw ang maraming data, temperatura ng plasma, daloy ng hydrogen, oras ng pagproseso, pagbabago sa konsentrasyon ng oxygen. Sa bawat ilang pahina, nakasulat ang mga bakas ng paghihirap ng propesor. Huminto ang aking kamay sa pahina 89. First stage result. Oxygen concentration decreased from 1900 ppm to 620 ppm. Significant decrease confirmed. Hanggang dito, ito ay matagumpay. Ang hydrogen plasma ay tiyak na nagtanggal ng oxygen sa ibabaw ng titan, ngunit sa susunod na talata, nakasulat sa pulang ballpen, problem, residual hydrogen concentration, 380 ppm. Far exceeds allowable standard 150 parts per million, risk of hydrogen embrittlement. Mula dito, nagbago ang sulat kamay ng propesor. Ang dating matatag na letra ay naging magulo na halos hindi na mabasa, at ang mga margin ng pahina ay puno ng komplikadong mathematical formulas at mga tanong. Hanggang sa pahina 125, naitala ang lahat ng pagtatangka, ngunit pareho lang ang lahat ng resulta. Kung tatanggalin ang oxygen, mananatili ang hydrogen. Kung babawasan ang hydrogen, hindi matatanggal ang oxygen. Sa huling pahina, pahina 132, iniwan ng propesor ang kanyang conclusion. At the current level of technology, it is impossible to control residual hydrogen after the first stage. Unless there is a revolutionary advancement in future vacuum technology, this process has no practical value. Sa ibaba nito, may nakasulat pa sa mas maliit na letra. Someday, someone will achieve it. It's just not me. Inilapag ko ang notebook. Nanginginig ang aking mga kamay. Inihilera ko ang notebook ng propesor at ang Japanese-Filipino paper na inimprenta ni Sergey sa aking mesa. Ang unang yugto ng propesor at ang unang yugto ng Hapon-Filipino ay halos ganap na magkapareho sa prinsipyo. Ngunit ang kritikal na pagkakaiba ay ang ikalawang yugto sa papel ng Hapon-Filipino. Agad na lumipat sa vacuum state at sa pilitang alisin ang hydrogen atoms bago pa man sila makapasok sa lattice. Ito mismo ang revolusyonaryong pagsulong sa vacuum technology na hinulaan ng propesor sa huling pahina. Iniwan ito ng propesor bilang isang hamon sa hinaharap at nilutas ng mga mananaliksik na Filipino ang hamon na iyon. Muli kong binasa ang huling pangungusap sa notebook ng propesor. Someday, someone will achieve it. It's just not me. 4:00 ng umaga. Habang nakaupo ako mag-isa sa aking silid-aklatan, naramdaman ko ang kirot sa likod ng aking ilong. Kung nabubuhay pa ang propesor at nakita niya ang papel na ito, ano kaya ang sasabihin niya? Matutuwa kaya siya o malulungkot? Ngunit hindi na oras para sa pagmumuni-muni. Kung totoo ang teknolohiyang ito, ang epekto sa industriya ng Titan ng Russia ay hindi isang lindol, kundi isang tsunami. Nagpasya ako. Kailangan kong personal na pumunta at kumpirmahin. Eksaktong 3 linggo pagkalipas, nakatakdang ganapin ang International Conference on Materials Technology sa Singapore. Kinumpirma na ni Sergey na nakarehistro na ang Filipino research team para sa isang presentation session. Kailangan kong personal na pumunta at kumpirmahin ang katotohanan ng mga numero gamit ang sarili kong mga mata. Marina Bay Sands Convention Center sa Singapore. Sa ikalawang araw ng komperensya, halos hindi ako nakapag-almusal at nagtungo sa lugar ng presentasyon. 2:00 ng hapon ang presentasyon ng Filipino team, ngunit umupo ako sa sulok ng huling hilera mula pa noong umaga. Ayaw kong malaman ng ibang tao na ang isang opisyal mula sa Russian Ministry of Industry and Trade ay personal na dumalo upang makinig sa isang presentasyon tungkol sa Titan. Ang lugar ng presentasyon ay halos puno, na may humigit kumulang 200 tao na nakaupo. Karaniwan, hindi ganoon karami ang tao ang dumadalo sa mga ganitong sesyon ng paralel. Nangangahulugan ito na ang balita ay tahimik ng kumalat sa industriya. 2:00 ng hapon, tumayo sa podium ang pinuno ng pananaliksik ng Pilipinas. Mukha siyang nasa 40s,
ngunit mas bata kaysa sa edad ng aking mentor nang isuko niya ang pananaliksik na ito. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon sa matatas na Ingles. Lumabas ang unang slide. Upcycling titanium scrap. From waste to aerospace-grade material. Mula pa sa pamagat, puno na ito ng kumpiyansa. Sinimulan niya ang pagpapaliwanag ng background. Taon-taon, 48,000 tonelada ng titanium scrap ang nalilikha sa buong mundo, ngunit ang bahagi na nare-recycle bilang aerospace-grade na material ay halos zero. Nangangahulugan ito na 4 trilyon na halaga ng pinakamataas na kalidad na material ay ibinebenta bilang basurang bakal at ibinababa ang halaga. Lahat ng ito ay mga katotohanan na alam ko nang mabuti. Ngunit mula sa susunod na slide, nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Lumitaw sa screen ang detalyadong diagram ng two-stage hybrid process. Ang unang yugto ay ang pagpainit ng pinaghalong argon at hydrogen plasma sa mahigit 12,000 Dablas Centos, kung saan hinihila ng hydrogen ang oxygen. Ito ay tumugma sa pamamaraan ni Professor Kuznetsov. Ngunit sa ikalawang yugto, lumitaw sa screen ang isang ganap na bagong diagram. Pagkatapos ng pagtanggal ng oxygen, lumipat ang chamber sa high vacuum sa loob ng 0.3 segundo. 4 na specially designed na turbomolecular pump ang sabay-sabay na nagpapatakbo, na sapilitang naghihila ng hydrogen atoms na susubok na pumasok sa lattice structure ng Titan. 0.3 segundo. Sa sandaling narinig ko ang numerong iyon, parang nagyelo ang buo kong katawan. Lumipat mula sa ultra-hot plasma state patungo sa high vacuum sa loob ng 0.3 segundo. Lubhang mahirap itong inhinyero. Ipinakita ng nagtatanghal ang data ng resulta. Pre-treatment, oxygen 1,800 parts per million, hydrogen 45 parts per million. Post-treatment, oxygen 380 ppm, hydrogen 28 ppm. Malaki ang pagbaba ng oxygen at ang hydrogen ay mas bumaba pa kaysa dati. Ang data na ito ay mas mahusay kaysa sa naipublish sa papel. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa bulwagan. Ipinagpatuloy ng nagtatanghal, ang titan ingot na ginawa sa prosesong ito ay perpektong nakakatugon sa American ASM Aerospace Standards. Lahat ng performance indicators ay katumbas o, sa ilang aspeto, mas mataas pa kaysa sa Virgin Titan. Ibig sabihin, bagong Titan na direktang kinuha mula sa ore. Ang ginawa mula sa basura ay kasing husay ng bago o mas mahusay pa. Ang susunod na slide ay isang cost analysis. Manufacturing cost 60% reduction, energy consumption 55% reduction compared to traditional crawl process. Ano ang ibig sabihin ng 60% cost reduction? Sa kasalukuyan, ang pandaigdigang presyo ng aerospace-grade titanium ingot ay 35,000 per ton. Kung bababa ito ng 60%, nangangahulugan ito na maaari itong gawin sa labang 14,000. Dahil ang isang Boeing 747 ay gumagamit ng 58 tonelada ng titan, ang pagkakaiba sa gastos na ito ay napakalaki. Sa oras ng tanong at sagot, itinaas ko ang aking kamay. Ako ay isang metal engineer mula sa Moscow. Sinabi ninyo na lilipat kayo sa loob ng 3 segundo, ngunit dapat na mayroong isang dead time sa pagitan. Paano ninyo ganap na napigilan ang pagpasok ng hydrogen? Nagtanong ako ng pinakakritikal na tanong. Ang hindi nalutas na problema ng aking mentor. Sandaling tumahimik ang bulwagan. Sumagot ang pinuno ng pananaliksik ng Pilipinas. Magandang tanong. Hindi namin ganap na pinapatay ang plasma, kundi unti-unti naming binabawasan ang output habang sabay na pinapagana ang vacuum. Ang aming binuo na synchronized control algorithm ay kinakalkula ang intersection point ng curve ng pagbaba ng temperatura at ng curve ng pagtaas ng vacuum degree sa real time upang makuha ang pinakamainam na timing. Hindi zero ang dead time, ngunit ang aming dinisenyo na vacuum exhaust speed ay mas mabilis kaysa sa bilis ng pagpasok ng hydrogen. Synchronized control algorithm. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, kinilabutan ang buo kong katawan. Isang konsepto na hindi umiiral sa panahon ni Professor Kuznetsov. Kinokontrol ng mga high-performance computer ang libo-libong variable sa real-time na nagtutugma sa output ng plasma at vacuum degree sa antas ng nanosecond. Imposible 3 taon na ang nakalipas, ngunit posible na ngayon. Ang kondisyong nakasulat sa notebook ng propesor na unless there is a revolutionary advancement in future vacuum technology ay natugunan na
nagawa ito ng Pilipinas. Hindi na ako nakapagtanong ng pangalawang tanong. Nang lumabas ako sa lugar ng presentasyon, matagal akong nakatayo sa tabi ng bintana. Lumamig ang aking puso. Hindi pandaraya ang papel, totoo ang data. Ngunit iba ang laboratorio sa mass production, kaya kumapit ako sa huling pag-asa. Ngunit kinabukasan, gumuho rin ang huling kuta na iyon. Sa lunch break ng ikatlong araw ng kumperensya, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa isang cafe. Siya si John Harrison, ang Vice President ng Global Materials Procurement ng Boeing. Kilala ko siya sa loob ng 12 taon, ang taong dating dumadalaw sa aking opisina at nagmamakaawa para sa supply. Nagulat siya nang makita ako, ngunit agad lumapit. Alexei, matagal na tayong hindi nagkita. John, 14 na buwan na ba? Magkaharap kaming umupo at naging awkward ang atmosphere. Diretsahan akong nagtanong, John, bakit hindi na kami kinokontak ng Boeing? Inilapag niya ang tasa ng kape at diretsahang sinabi, Alexei, matagal na tayong magkaibigan, hindi ba? Nagbago ang diskarte ng Boeing, hindi na kami umaasa sa Titan ng Russia. Inaasahan ko na ito sa isang antas, ngunit kinabahan ako ng personal ko itong marinig. Bunga ng mga parusa? Ang mga parusa ay aalisin din balang araw. Hindi lang mga parusa, Alexei. Nagbago ang mundo sa loob ng isang taon na ito. Paano ito nagbago? Pilipinas. Sa sandaling lumabas ang dalawang salitang iyon mula sa kanyang bibig, bumagsak ang aking puso. Natuklasan namin ang teknolohiya ng Pambansang Instituto ng Agham Pangmateryales ng Pilipinas. Sa simula, hindi rin ako naniwala, ngunit nang beripikahin ng aming technical team, totoo ito. Nakakatugon ang kalidad sa mga pamantayan at sa ilang aspeto, mas mahusay pa ito kaysa sa Virgin Titan. Kaya, sinimulan na namin ang trial application. Ang salitang ito ay nangangahulugang nakapasa ito sa mahigpit na proseso ng certification ng kalidad ng Boeing. John, sabihin mo sa akin, hindi ba talaga dahil sa teknolohiya ng Pilipinas kaya hindi na kayo nag-contact sa amin? Nag-alinlangan siya sandali bago tumango. Ang mga parusa ang pinakamalaking dahilan, ngunit ang paglitaw ng teknolohiya ng Pilipinas ay lubusang nagpabago sa mga patakaran ng laro. Isipin mo nang mabuti, Alexei, sabi niya habang umuungol. Ang Titan ng Russia ay maganda ang kalidad, ngunit masyadong malaki ang geopolitical risk. Ngunit ang teknolohiya ng Pilipinas ay gumagamit ng scrap bilang raw material, kaya makukuha ito saan man sa mundo at halos zero ang risk sa supply. At isa pa, ang presyo ay problema. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 60% na mas mababang manufacturing cost? Kung mababawasan namin ang gastos sa Titan para sa isang 787 ng 60%, alin ang pipiliin ng Board of Directors? Wala akong masabi. Ang negosyo ay gumagana sa pamamagitan ng numero. Kung ang kalidad ay pareho, ang presyo ay 40% lamang at mayroon pang geopolitical stability, wala nang dahilan para bumalik ang Boeing. Ang huling sinabi ni John ay hindi ko pa rin malilimutan. Alexei, sa totoo lang, kahit na alisin ang mga parusa bukas, hindi na kami babalik. Mas mura ang Pilipinas, pareho ang kalidad, at mas stable ang supply. Hindi na ang Russia, kundi ang Pilipinas ang nagiging bagong pamantayan. Hindi na ang Russia, kundi ang Pilipinas ang nagiging bagong pamantayan. Mag-isa akong nakaupo sa cafe, ang aking puso ay nagyelo. Ang pagmamalaki na binuo ko sa loob ng 33 taon ay nagkahiwa-hiwalay sa isang pangungusap na iyon. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa gabi ng huling araw ng kumperensya, sa farewell party, nilapitan ako ng isang Pilipino. Kayo po ba si Deputy Director Petrov? Ako po si Kenji Yamamoto ng Titanium Business Unit ng Pacific Steel Manufacturing. Ang Pacific Steel Manufacturing, isa sa pinakamalaking kumpanya ng bakal sa Pilipinas at ang aming direktang kalaban sa larangan ng Titan. Mr. Yamamoto, may kailangan po kayo? Binaba niya ang kanyang boses at sinabi, nakita niyo po ang presentasyon ng Filipino team, hindi po ba? Ano po ang masasabi ninyo? Nagpanggap akong kalmado. Iba ang data ng laboratorio sa mass production. Ngumiti ng pilit si Yamamoto. 3 buwan na ang nakakaraan, ganoon din ang naisip ko. Sa katunayan, ang aming kumpanya ay gumagawa din ng parehong pananaliksik. Nag-invest kami ng mahigit 15 pesos bilyon sa loob ng 10 taon, isang napakalaking halaga. Nabigo ang resulta. Tulad ng inyong mga siyentipiko sa Soviet, nahirapan kami sa pagkontrol ng hydrogen.
Ang aming technical team ay personal na pumunta sa Pilipinas upang makita ang proseso at magdala ng samples. Ang resulta ay mas mahusay kaysa sa data ng papel. Director Petrov, ang teknolohiya na sabay na nabigo ang Russia at Pilipinas ay nagawa ng Pilipinas. Sa totoo lang, masakit sa pride, ngunit ang katotohanan ay katotohanan. Nagpasya na ang aming kumpanya. Ititigil na namin ang aming sariling pagbuo at sisimulan ang teknolohikal na negosasyon sa may-ari ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang isang kumpanya sa Pilipinas, isang higanteng bansa sa Titan, ay sumusuko sa 10 taon ng pananaliksik upang bilhin ang teknolohiya ng kaparehong Pilipino. Ito ay mas malaking gulat kaysa sa desisyon ng Boeing. Sa huli, tinanong ko siya, kung ang teknolohiyang ito ay mass-produced, ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang merkado? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tiningnan ni Yamamoto ang tanawin ng Singapore sa gabi mula sa bintana at tahimik na sinabi, ang buong istruktura ng merkado ay babaliktad. Sino ang bibili ng mamahaling bagong ingot kung makakagawa sila ng top grade mula sa scrap, maging galing sa Russia o sa Pilipinas? Nang gabing iyon, dumating ang isa pang mensahe mula kay Sergey. Director, nakatuklas din ang Pilipinas ng bagong ruta ng supply para sa raw materials, Kazakhstan. Gumamit sila ng internasyonal na ruta ng transportasyon na tumatawid sa Caspian Sea na nagpapaikli sa 80 araw na ruta ng transportasyon na dapat dumaan sa Russia patungo sa 9 na araw. Teknolohiya, supply, logistic. Bumubuo ang Pilipinas ng isang sistema ng Titan na ganap na lumalampas sa Russia. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Kailangan kong personal na pumunta sa Pilipinas. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, nagulat ako sa modernong hitsura nito. Mula sa Manila, sumakay ako ng bus papuntang Tagaytay at umabot lamang ito ng 2.5 oras. Nang makita ko ang malaki at modernong gusali ng Pambansang Instituto ng Aghampang Materyales ng Pilipinas, muli akong nagulat. Ang sumalubong sa akin ay ang pinuno ng pananaliksik na nagpresenta sa Singapore. Dumaan kami sa 30 security doors at pumasok sa laboratorio sa ikalawang palapag sa ilalim ng lupa. Huminto ako nang makita ko ang tanawin sa aking harapan. Hindi ito laboratorio, kundi isang pilot production line. Isang plasma melting furnace na may haba na 17 metro ay konektado sa isang malaking vacuum chamber at ang lahat ay gumagana ng automatiko. Personal kong nasaksihan ang itim at oxidized na scrap na itinuturing lamang na basurang bakal sa ibang bansa ay inilalagay sa melting furnace. Sa screen, kumikislap ang asul na ilaw. Mabilis na tumataas ang temperatura sa 12,000 graus at ang kurba ng konsentrasyon ng oxygen ay mabilis na bumaba. At sa isang halos hindi mahahalata na sandali, nagsimula ang ikalawang yugto. Nag-ingay ang mga vacuum pump at ang kurba ng konsentrasyon ng hydrogen ay mabilis ding bumaba. Sa wakas, isang kumikinang napilak na titanium ingot ang lumabas mula sa exit port. Ang resulta ng pagsusuri, oxygen 370 ppm, hydrogen 22 ppm. Mas mahusay pa kaysa sa data na kanilang inilabas sa anumang pampublikong forum. Ang teknolohiya ay ganap ng stable. Inilabas ko ang aking dala na research notebook ni Professor Kuznetsov, binuksan ang pahina kung saan nakasulat ang kanyang kabiguan at iniabot sa pinuno ng pananaliksik ng Pilipinas. Ito ang research notebook na iniwan ng aking mentor. 30 taon na ang nakalipas. Siya rin ay nabigo sa parehong problema. Seryoso niyang binuklat ang notebook at tumigas ang kanyang ekspresyon. Talagang kahanga-hangang record. Ang ideya ng unang yugto ay halos ganap na tumutugma sa amin. Binuksan ko ang huling pahina at itinuro ang pangungusap. Unless there is a revolutionary advancement in future vacuum technology, someday, someone will achieve it. It's just not me. Nabalot ng katahimikan ang laboratorio. Ang pinuno ng pananaliksik ay tumingala at tiningnan ako at sinabi ng mula sa puso, sa katunayan, ang simula ng aming pananaliksik ay batay din sa mga naunang inilabas na papel ng Soviet. Sa isang banda, kung wala ang inyong mentor, maaaring hindi rin umiral ang teknolohiyang ito. Dinala niya ako sa ibang lugar. Isa itong mass production plant ng isang malaking kumpanya ng aerospace. 3 higanteng plasma melting furnaces ang nakahanay at ang taunang kapasidad sa pagproseso ay umabot sa kamangha-manghang 20 talang tonelada. Nangangahulugan ito
na kung ang pabrika na ito ay gumagana ng tuloy-tuloy, kayang matugunan ang 80% ng pangangailangan ng Pilipinas para sa aerospace grade na Titan at ang gastos ay 40% lamang ng mga imported na produkto. Sa exhibition room ng pabrika, nakita namin ang mga tapos na produkto na gawa sa recycled Titan na ito. Turbine blades para sa F-3 fighter jet, fuel tank plates para sa H-3 rocket, at maging ang inner barrel ng Type 99 155mm self-propelled howitzer. Ang basura ay naging puso ang bansa. Paglubog ng araw, mag-isa akong nakaupo sa bench sa labas ng institute, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Inilabas ko ang notebook ng aking mentor at marahang hinaplos ang dilaw na takip. Profesor, ngayon, nakita ko ang katuparan ng iyong pangarap. Ang pananaliksik na hindi mo nagawa ay natapos ng mga batang mananaliksik sa isang bansa na hindi mo man lang napuntahan. At Profesor, kailangan kong ipagtapat sa iyo. Sa loob ng tatlang taon, ginamit ko ang iyong kabiguan bilang pundasyon ng hegemony ng Russia. Patuloy kong sinasabi sa lahat na imposibleng ang teknolohiyang ito. At kaya, kailangan bilhin ng mundo ang bagong Titan ng Russia. Ngunit ngayon, napagtanto ko, hindi imposibleng ang teknolohiya, kundi hindi lang namin nagawa. Sa eroplano pabalik sa Moscow, nagpasya ako. Sa sandaling bumalik ako sa trabaho, nagsumite ako ng ulat sa ministro na pinamagatang Structural Crisis at Response Strategy ng Russian Titanium Industry. Iniulat ko ang lahat ng aking nakita at narinig. Ministro, sa loob ng tatlong taon, ang pinagharian natin ay hindi teknolohiya, kundi inersya, paliwanag ko. Nang ibabaw tayo sa merkado hindi dahil sa galing ng ating teknolohiya, kundi dahil mayroon tayong pinakamalaking kagamitan sa produksyon ng crawl process sa mundo na may 80 taong kasaysayan. Umaasa tayo sa inersya ng laki. Ngunit ang Pilipinas ay lumikha ng isang ganap na bagong paradigma. Natapos na ang panahon na pinagharian ng exclusivity ng mapagkukunan. Dumating na ang panahon na ang teknolohiya ang hari. Nakinig ang ministro sa aking ulat at nawalan ng salita sandali. Nagdagdag ako sa huli. Minamaliit ko ang Pilipinas. Akala ko, ang kawalan nila ng mapagkukunan ay isang kahinaan. Ngunit ngayon, napagtanto kong iyon ang kanilang pinakamalaking motibasyon. Dahil wala silang minahan na hukayin, ibinuhos nila ang lahat ng kanilang pagsisikap sa paghahanap ng paraan upang gawing ginto ang bato. Ang agarang pangangailangan na ito ang nagtulak sa kanila na lutasin ang isang problema na isinuko maging ng pinakamahusay na siyentipiko ng Sobyet. Pagkalipas ng 2 buwan, sa Russian Metallurgical Society sa Moscow, nag-apply ako para sa isang espesyal na lektura. Sa harap ng 300 kasamahan, executive, at opisyal na nakaupo sa ilalim ng entablado, ikinuwento ko ang aking nakita at narinig sa Pilipinas. Ipinakita ko ang larawan ng notebook ng aking mentor at ang huling pangungusap na kanyang iniwan. Mga kasama, sabi ko sa mikropono, bahagyang nanginginig ang aking boses. Una, ang imposible ay hindi habambuhay. Ang isang problema na hindi nalutas ng isang henerasyon ay hindi nangangahulugang mananatiling imposible magpakailanman. Ang mga mananaliksik na Filipino ay tumayo sa balikat ng aming mga ninuno at ginawang posible ang imposible. Pangalawa, ang panahon ng mga mapagkukunan ay nagtatapos. Masyado tayong matagal na naging kampante dahil sa pagmamay-ari ng mga mapagkukunan. Ngunit pinatunayan ng Pilipinas na kahit walang mapagkukunan, maaari itong lumikha sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung hinarangan ang daan, nagbukas sila ng bagong daan. Ang teknolohiya mismo ang pinakamahalagang mapagkukunan sa panahong ito. Pangatlo, kung hindi tayo magbabago ngayon, sa loob ng 5 taon, ang ating bahagi sa pandaigdigang merkado ay bababa mula 45% patungong mas mababa sa 25%. Nang matapos ang lektura, matagal na pumalakpak ang bulwagan. Nang lumabas kami sa lecture hall, nagtanong si Sergey, "Direktor, hindi po ba kayo nagsisisi? Ginagarantiyahan ninyo ang bagay na pinrotektahan ninyo sa loob ng 30 lang taon." Huminto ako at tiningnan siya. "Sergey, ang pinrotektahan ko sa loob ng 33 taon ay hindi ang pride ng Russia, kundi ang kinabukasan ng Russia. Walang kinabukasan kung matutulog tayo sa huwad na kumpiyansa. Sa pamamagitan lamang ng pagharap sa katotohanan natin, magagawang humakbang pasulong." Ang aking mentor, si Professor Kuznetsov,
ay nag-iwan ng isang hindi malulutas na bugtong at nilutas ng mga batang siyentipiko na Filipino ang bugtong na iyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang teknolohiya, kundi nagpapakita ito ng mas malalim na katotohanan. Una, ang paghihirap ay ang pugad ng inobasyon. Dahil walang likas na yaman, kailangang makahanap ng pag-asa ang Pilipinas sa basura na itinatapon ng iba. Ang agarang pangangailangan na ito, na isinilang mula sa pangangailangan upang mabuhay, ang sa huli ay nagpasabog ng pagkamalikhain na nagpabago sa mga patakaran ng laro. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong kawalan upang likhain ang lahat. Pangalawa, ang pagmamataas ay ang libingan ng pag-unlad. Ang Russia ay lumubog sa isang ginhawa ng hegemonya sa yaman sa loob ng ilang dekada at unti-unting nawalan ng motibasyon para sa inobasyon. Ipinagkamali namin ang laki bilang kakayahan at inakala namin ang inersya bilang aming lakas. Nakalimutan namin ang katotohanan na walang trono ang habambuhay. Kapag ang isang hamon ay nagbabago ng board ng laro na may ganap na bagong patakaran, ang higante na kumakapit sa umiiral na kalamangan ang unang bumabagsak. Pangatlo, ang tunay na pagkamakabayan ay ang pagharap sa katotohanan. Ibinunyag ko sa harap ng 300 kababayan na ang industriya na ipinagmamalaki namin ay bumababa. Maaring nakakahiya ito, ngunit ito ang tunay na responsibilidad sa kinabukasan ng bansa. Sa pamamagitan lamang ng matapang na pagkilala sa sariling kakulangan, natin makikita ang daan pasulong. Mas malaking tapang ang kailangan nito kaysa sa pagpapanatili ng huwad na kasaganaan. Ang tanawin na iyon sa laboratorio, kung saan ang itim na basura ay naging pilak na puso, ay mananatili magpakailanman sa aking isip. Ito ay isang ilaw ng pag-asa na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Ang Russia ay isang tagapag-ingat ng kayamanan, ngunit ang Pilipinas ay naging isang alkemista na nagiging ginto ang bato. Ang panahon ng pag-asa sa mga mapagkukunan ay tiyak nang nagtatapos at dumating na ang panahon kung saan ang teknolohiya ang lumilikha ng kinabukasan. At ang nagbukas ng pinto sa bagong panahong ito ay hindi ang Russia, hindi ang Amerika, kundi ang Pilipinas, isang bansa na walang anumang pag-aari, ngunit ibinigay ang lahat. Salamat.